Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan po natin ay tungkol pa din sa mga pangyayari sa loob at sa labas ng Itbulaga, particularly na po dito po sa Pepsi Paloma case na patuloy na inuugnay kay Bossing Big Soto, Joey De Leon, and Richie De Horsey. But before that, nais ko lamang pong ipakita sa inyo mga Kadabarkads, etong ratings ng mga noontime show for January 6, 2024. So, ang Itbulaga po ay nakakuha ng 3.2% single channel, dalawang channel TV5 and RPTV. So, nagtataka lang ako bakit parang ang baba naman ito, 2.7%. Samantalang dito naman sa Showtime ay 6.0, limang channel na yan. GMA, A to Z, Kapamilya Channel, then meron pa pong dalawa na hindi sila naisama. So medyo hindi ako naniniwala sa ratings na to kasi alam naman natin na sobrang lakas ng mga bagong segment ng Itbulaga. 'Di ba? So sana may maglabas na accurate yung ratings nila. Kasi meron po akong trust issue sa mga ratings na inilalabas ng mga page sa Facebook. Ngayon, puntahan na po natin ang tungkol dito sa Pepsi Paloma case. So nakita ko po dito sa post ng isang page na maging si Tito Soto ay magsasampa din at maghahain po ng kaso. Question mark, kasi nabasa natin dito, Big Soto and Tito Soto magsasampahan ng kaso laban kay Daryl Yap dahil sa paninirang puri. So as of now, kay Bossing Big Soto pa lamang yung ating malinaw na nabalitaan. Hindi pa po yung kay Tito Sen. Pero hindi po malabong mangyari yan, lalo na pag pinalabas yung full trailer ng nasabing trope na yan ng pelikula po ni Daryl Yap. Possible na magsampa din po ito. Sa ngayon kasi, si Bossing Big Soto pa lang yung malinaw na tinukoy doon sa teaser. Kaya naman pasok itong masampahan po ng kasong cyber libel. Ngayon, talakay naman natin ang tungkol po dito sa post ng direktor na si Daryl Yap, November 21, 2024. So, noong 2024 pa po ito, November. Ito yung naging post niya. Handa na ba ang buong bansa sa pelikulang ito? Meron daw po kasing lumutang at nagpakilalang apo siya ng manager netong si Pepsi Paloma na si Ray de la Cruz. So ano po ang sinabi ng apo niya? Narito po. Di umano apo ha? Di ko pa naman sure eh. Sabi niya, "Hi Direk, how are you? I've heard na gagawa kayo ng movie about Pepsi Paloma. Finally, the people deserves the truth. Let me introduce myself. Apo po ako ni Dr. Ray de la Cruz, ang talent manager ni Pepsi. Ang lola ko, si Leoncia de la Cruz, ay panganay na kapatid nila Dr. Ray. Meron akong information from a credible source from the National Police na ang pagka ng Lolo Ray ko ay connected sa pagka ni Miss Delia Smith na si Pepsi Paloma. My lolo was, in Quiapo where he was barangay captain at that time. Alam naman natin ang mga nasa posisyon po ng mga ganyan, 'di ba? Yung mga barangay captain, hindi po nalalayo yan sa mga ganyang insidente. 'Di ba? So ngayon parang kino-connect po nila itong pagka ni Ray de la Cruz sa pangyayari po kay Pepsi Paloma. So, sino ang tinuturo? Sinong tinuturo dito? Sabi po dito, at the time, mabuhay po kayo, sanang bigyan ng justice ang pagkamatay nila after 40 years. So, bakit ngayon lang
Bakit ngayon lang sila nagsilabasan after 40 years? Eh, 'di ba dapat sila po ay hindi nanahimik at talagang, pinorsige po nila 'yan na i-ano sa korte, ilakad sa korte, 'di ba? Sana inapila po nila 'yan, pero bakit ngayon sila ay nagsisilabasan? Ngayon, may nabasa po ako na komento sa post na 'yan. Sabi po ng isang netizen, "Direk, paki-explain din bakit June 1982 ang, rape case issue. November 1982, The Victim movie, tapos sunod-sunod na mga pelikula na siya ang leading actress like Virgin People, napanood ko yan, Snake Island, Room 69, at iba pa na movie. 'Di ba pag na-rape depressed at hindi makakaharap sa tao, kaso parang nag-boom pa yung career at dumami yung project, tapos bold pa ang tema. Yung mga hindi naabutang issue gaya ko, One Side Story lang ang alam na kasalanan ng TBJ at sila rin ang tinuturo na ayan kahit ano daw yung dahilan. So grabe din, 'di ba? Ang daming pinupukol sa Tito Vic and Joey. So dito nga po ako medyo naguluhan ng mga kadabarkads. So parang nagamit lang talaga ang Tito Vic and Joey para mas lalo pong sumikat etong si Pepsi Paloma. 'Di ba? Mas sumikat siya, nung inugnay po siya sa Tito Vic and Joey. Kaya pala galit na galit si Tito Sen na fake news yung mga lumalaganap ngayon na balita. Kaya maging ako, hindi po ako naniniwala dito. And napanood ko nga po yung isang movie netong si Pepsi Paloma. And meron ako nabasa doon na bakit gano'n after ma-rape kuno, eh, bakit nakagawa pa ng mga sunod-sunod na movie? Eh, 'di ba dapat depressed na 'yon? So, hinayaan ko na lang yung katanungan na 'yon na baka, baka kako na late lang ipalabas, pero hindi po pala mga cadaver cards. Tapos eto yung reply ni Direk Daryl Yap, sabi niya, "Yes, 360 once and for all, makita lahat ng anggulo para walang nasisisi na pagbibintangan at may mabigyan ng katarungan." So parang sa sinabi na 'to ni Daryl Yap 6 weeks ago, parang malilinis ata yung pangalan ng Tito Vic and Joey dito sa movie na 'to. Pero yung mali nga niya mga Kadaver Cards, nag-name drop agad siya doon sa teaser. Kasi sabi ni Daryl Yap dito, walang, mabibigyang lahat ng anggulo para wala daw nasisisi na pagbibintangan, 'di ba, ang TBJ at meron daw mabibigyan ng katarungan. Yun ang mali niya, yun lang po mga Kadaver Cards, nag-name drop agad siya doon sa teaser na siyang maling-mali. Kaya deserve niya pong harapin yung isasampa pong reklamo ni Bossing Vic Soto ngayong araw. So hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Don't forget to like, share, comment at mag-subscribe.